Alright, yun no. Sige, so again magandang umaga sa ating lahat at sa lahat ng patuloy na nagpipersevere no. Alam ko na mahirap na ang pinagdadaanan ng bawat disipulo and yet tayong lahat ay patuloy na lumalaban sa ating pananampalataya. And today, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon na kahit na may mga difficulties pa rin na tayo pinagdadaanan, ang Diyos ay nandyan na nagsisilbing kaagapay natin no, sa ating paglalakbay bilang mga disipulo. Ayan. Alright, so for today, ay ako po ay mag-share. No? Sige, habang hinahanap ko yung aking lesson, i-share sa inyo. Salamat muna dun sa mga kapatid natin na nagbigay pa-welcome at pa-prayer. Dalawa ang nag-pray sa atin at ang ating benevolence na si Kuya Ben. Alright, sige, paki-thumbs up nga po kung nakikita niyo po yung aking nakikita ninyo ha. Alright. Sige, so ang tema po ng ating pag-uusapan natin today, of course, I would like to officially, siyempre, welcome pa rin ang bawat isa. And so ang ating tema ho ng pag-uusapan natin ay tungkol sa ating pag-iisip, no? Ang ating sabi nga ay thinking process, no? Paano ba tayo nag-iisip bilang mga Kristiyano, bilang mga disipulo, and as human being, tayong lahat, no, mga nilalang, we are all considered mga thinkers, yeah? Tayong lahat ay nag-iisip, no? In fact, paggising mo pa lang sa umaga, nag-iisip ka na, tama mali. Hindi ka pa bumabangon, nag-iisip ka na. Diba? Iniisip mo yung almusal mo, iniisip mo siguro kung saan ka pupunta, ano ba ang schedule mo for the day, ano ba yung mga gawain mo, no? And itong pag-iisip na to, kahit na ikaw ay bago ka pa lang matulog, nag-iisip ka pa rin ano yung gagawin mo bukas. 'Di ba? Human beings are thinkers, no? In fact, hindi lamang tayo thinker kapag tayo itong katotohanan. Hindi lamang tayo nag-iisip pag tayo ay gising. Sa totoo lang, kahit tulog. Minsan nga hindi ka makatulog, parang ako 'yun. Yeah, and iniisip mo yung mga lahat ng gagawin mo bukas. Okay? As human beings, ayun po yung lahat ating laging ginagawa, and lalo na bilang Kristiyano. In fact, even sa book of Ephesians, no, as described by Paul, no, sa book of Ephesians, sinasabi dito na in chapter 6 verse 1, sinasabi dito na in verse 17, no, Ephesians 6:17, sabi dito, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Okay? May banggit dito yung helmet of salvation. Ano ibig sabihin niya? Ano ba yung iniingatan sa helmet? Yung ating utak. No? Kasi ang utak ay meron siyang kakayahan to analyze, to process, no, to sort information in our brain. Kaya mahirap, napaka-importante talaga yung brain, no? Kaya yung yung tinatawag nga na stroke, no? Yun ay yung ugat na yan sa brain, napaka-critical niyan dahil pagka yan ay nagka-problema, yung kakayahan mo na mag-isip, no, para kumilos, para gumalaw, in fact kahit pa magsalita, naaapektuhan. Okay? Kaya alam niyo po, ang brain natin is talagang masasabi natin constantly working. Okay? And it is through our brain na de-develop yung mga thoughts, yung mga kaisipan. Hindi lang literal na brain, pero yung thoughts, yung mga iniisip, no, yung mga desisyon na ginagawa natin, choices. Hindi lamang siya napaka-importante, pero at the same time siya ay napaka-powerful. Naniniwala po kayo doon? Agree kayo? Agree kayo na ang ating kaisipan ay napaka-makapangyarihan yan. That is why we need to be watchful of what we think.
No, kung ano yung iniisip natin, yun po yung dinidictate ng ating lahat ng pagkilos at pananaw natin sa ating buhay. Amen? It can lead us to a life of positivity na nagdadala sa atin sa victory, or yung pag-iisip natin pag hindi natin inalagaan, hindi natin pinrotektahan, it can lead us to negativity and defeat. Kabiguan, kasawian, kamalian, pag tinuon natin yung ating thoughts sa negative. Okay? Katunayan, sabi po ni Dr. Caroline Leaf, isa siyang brain scientist. Sinabi niya po, either brain can limit us or release and unleash potentials beyond our expectation. Ang brain natin ay either it can limit us. Pag yung brain mo nilagay mo sa mga bagay na negative, it can limit us, it can paralyze us. Whereas kung yung brain natin ay tinrain natin na mag-isip ng tama, ay i-release niya or i-unleash, kakawala yung mga potentials na hindi natin inaakalang magagawa pala natin. Amen? So ganun ka-powerful ang brain. Ang brain natin can control our emotion, ang brain natin can control our health, feelings, and actions. At kung yung brain natin ay na-control natin, napag-aralan natin paano ba tayo dapat mag-isip, saan ba natin dapat dinadala ang ating kaisipan. Kasi yan ay magdadala sa atin sa ating destiny. Okay? Yan ay magdadala sa atin. Kung ikaw ay, sabi nga kung ikaw ay matagumpay, ikaw ay mapayapa sa ngayon, yan ay resulta ng desisyon na ginawa mo in the past. Pero kung ikaw ay nasa kasawian, nasa kalungkutan, okay, nababalot ka ng problema, maybe maiisip mo ngayon na ito ay resulta ng mga maling desisyon na ginawa ko in the past, maaring dahil hindi ko siguro napag-isipan. O kahit alam natin may mali, pero ginawa pa rin natin. Kaya nga sabi po ni Pablo sa aklat ng Filipos, chapter 4, verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Sabi rito, kung anumang bagay ang praiseworthy, kaibig-ibig, kapuri-puri, yun ang doon mo ituon ang iyong isipan. Diba? You need to learn to center your mind on them. Isentro mo yung isip mo, hindi yung saan ka tumitingin. Mga bagay na nagbibigay ng kapurihan para sa Diyos, mga bagay na nagpapataas sa Panginoon. Diyan mo ilagay ang puso mo. At ang sabi, implant them in your heart. Mula sa brain, napunta na tayo sa heart. Bakit? Kasi kung ano yung ilagay mo sa isip mo, yun ang i-develop, ipaprocess ng puso mo. Tama, mali? Kung anong inisip mo, nilagay mo dyan, ang magiging outcome nun, yun ang magiging effect nun sa iyong puso. That's why you need to center your mind and then implant them in your heart. Pagkatapos mong i-process, ilagay mo siya sa puso mo. Alright? Mga kapatid, ngayon po meron akong 3 simple points. Okay? Number 1, God has given us the ability. Okay, binigyan tayo ng Panginoon ng abilidad, ng kakayahan. Ano yun? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for the Spirit God gave us. Ayan na, si God binigyan tayo. Does not make us timid.
Pero ano binigay sa atin ng Diyos? God gave us power, God gave us love, and God gave us discipline. Ang Diyos binigyan tayo ng kapangyarihan, ng abilidad para magmahal at para maging disiplinado. You know, God gave us the power to think, to decide, to love or to hate. Naku, lagot na. Okay? To look at the bright side or either bright side or dark side of life. We have the choice to do anything in our life. Meron kang abilidad na magdesisyon para sa sarili mo. May kakayahan ka dahil binigyan tayo ng kaisipan ng Panginoon. Sabi nga meron po kasabihan, you are what you think you are, sabi ng isang philosopher. Ang philosopher sa Tagalog ay pilosopo. Sabi nga ng isang pilosopo, you are what you think you are. Kung ano ang inisip mo, yun ka. Okay? Kung ano yung sinabi mo, malamang yun ka. Diba? Kaya pag halimbawa, ikaw ay galit sa mundo, lahat ng pagkilos mo, nire-reflect nun yung pagkatao mo pag ikaw ay galit sa mundo. Agree kayo doon, mga kapatid? Agree kayo doon? You are what you think you are. Kung ano yung iniisip mo, inilagay mo sa iyong puso, isinambit mo, yun ka. Kung ikaw ay isang kapatid na mapagpatawad, ay may kagaanan yan sa iyong puso. Kung ikaw ay very forgiving person, okay, nagiging maluwag ang lahat ng bagay sa iyo. Pag inisip mo ito, pag inisip mo ikaw ay magkakasakit, mamaya magtataka ka, nagkakalagnat ka na. Kasi inisip mo may sakit ka eh. Pero kahit nilalagnat ka, sinabi mo sa sarili mo, hindi ako magkakasakit, papasok ako sa trabaho ko. Mamaya lang, magugulat ka, papawisan ka, paglabas ng pawis mo, malakas ka na ulit. Kasi inisip mo, wala akong sakit, wala akong iniinda. Ganon ka-powerful ang think, ang mind natin, ang brain natin, ganon ka-powerful. Sabi po sa Proverbs, in chapter 23, verse 7, for as he thinketh in his heart, so is he. Kung ano yung iniisip mo, nilagay mo sa iyong puso, yun ka. Yun ka magiging. That's why, mga kapatid, we need to be watchful. We need to be vigilant in ourselves, in the way we think. Saan natin dinadala ang ating kaisipan. Amen? You know, the Bible reminded us how to control our thoughts and feelings. Dahil pala itong brain natin, itong thoughts and thinking na meron tayo, mga kapatid, you know, this can dictate our feelings, our emotions. It will affect our heart, will affect our mind, it will affect our attitude. Okay? Ganun po ang mangyari. Pero ngayon, pag tinuon mo naman ang puso mo, ang pag-iisip mo sa mga kasinungalingan ni Satan, you know, ang mangyayari sa iyo po, mapupunta ka sa discouragement, mapupunta ka sa depression, mapupunta ka sa defeat, mamaya talunan ka na. Ganun po ang mangyayari sa atin pag naniwala tayo sa boses ng kalaban. Pero when we turn our thoughts to the voices and promises of God, that will lead to peace, joy, assurance. No? That's why we need to choose correctly, and we need to choose what is right, and we need to decide what is aligned with God and with Jesus. Amen, mga kapatid? Point number 2, gain control of what you think. Pag ikaw ay may naisip, minsan may biglang dadating sa kaisipan mo, mali. Ang sabi sa point number 2 natin, gain control. Pag may dumating na
Hindi magandang bagay. Yung isip kasi natin, ano yan eh, madulas yan eh. Minsan, niisip mo si God, mamaya bigla may papasok lang na mga bulong ni Satan. May biglang papasok na na mga bad memories. Magre-refresh sa mind natin. Sa point number 2, sabi, ang point ko dito, gain control of what you think. Hindi porkit naisip mo, tutuloy-tuloy mo na. Mali yun. You need to learn to control, to gain control. Sabi po sa 2 Corinthians, we demolish arguments, every pretensions that self itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. No, ito yung challenge ni Paul eh. Sabi niya rito, we demolish. Ano yung mga argumento mo? Babasagin ko yan, sabi niya. At sabi rito, take captive every thought. Ano ibig sabihin ng take captive? Pag may naisip kang mali, bihagin mo lahat. Bihagin mo yun sa iyong isip. Teka, mali ito. Kasi magde-develop siya sa pagkatao natin, mga kapatid. Pag may dumating na past failures, no? Mga kamalian na, mga wrongdoings natin in the past, si Satan yun ang gagawin yan eh. Ipapaalala niyan. Pero ang sabi ni Paul, yung mga kaisipan binibihag ko yan. Kumbaga sa parang sapot yan, nilalambat mo yan. Teka muna, muhulagpos ka, parang hito yan eh. Palag ng palag, naguhulagpos. Sabi, take captive, hulihin mo yan, bihagin mo. At sabihin mo, diktahan mo siya, utusan mo. Satan, dahil nandito na ako kay God, umalis ka sa isip ko. Dapat ganun. Amen? Tama ba? Tanong, tama ba iniisip ko? Tama ba itong nararamdaman ko? Tama ba ang puso ko? Amen? We are to overcome unhealthy thoughts and behaviors. Mga gawing mali, hindi nararapat. Okay? Ang tawag dyan, toxic thought. Mga lason sa utak. Mga kaisipang hindi dapat iniisip, hindi ini-entertain. Ayan, Hindi dapat pinatatagal sa isip. Kasi ang ginagawa minsan natin, pag may naisip tayong mali, alam mo nyo kung ano ginagawa? Minamarinate. Pinatatagal sa isip. Mamaya, halimbawa, umuwi ka ng bahay. Aba, pagtingin mo sa asawa mo, parang iba na tingin siya sa akin. Aba, parang iba na kinikilos. Yung pala, meron palang may maling kaisipan na minarinate sa puso. Nakakaapekto, nag-iiba tayo ng pagtingin pagka ganun. Okay? Ano pa yung mga toxic thoughts? Yung pagiging critical. Okay? Complain. May galit. Unforgiveness, pati self-pity. At marami pa pong iba. It's a matter, mga kapatid, it's a matter of taking charge of your life. Walang ibang mag-handle niyan kundi ikaw. Malinaw po ba? Kaya, totoo yung sinabi, kung ano ka, yun ka. So therefore, kung gusto mo na maging perception ng ibang tao sa iyo ay isa kang taong positibo, maging positibo ka sa marami at sa lahat ng bagay. Kasi walang ibang magte-take charge ng buhay natin kundi ang sarili mismo natin. Yun ay dahil sinasabit natin sa ating Panginoon. Amen? Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, si Satan, nag-i-exist. Nandyan siya. Yung powers of this dark world. Hanggang sa brain natin, nakaka-penetrate siya. Nakakapasok siya. Spiritual forces of evil. Pumapasok siya. Kaya kailangan nga, dapat,
alagaan natin, tignan natin paano ba tayo nag-iisip. Amen? We need to accept responsibility of our thoughts. We need to take responsibility. Ano ba yung pinapasok mo kasi? Dapat kasi dapat hindi mo iniisip yan. Parang ganon. Amen? We need to accept responsibility. Mag-alagaan tayo sa bawat isa, lalo na sa mag-asawa. Okay? Think through your problems rather than react on them. Pag may situation, pag-isipan, think through. Ano ba yung nangyari? Ano ba, teka, saan ba? Ano ba yung mga bagay na nangyari? Ang isipan, hindi mag-react. Kung hindi, think through. Okay, kasi iniisip ko, in-entertain ko eh. Kaya ganun na nangyari. Nandun ang problema. Alright? Choose to focus your thoughts on the right things. Okay? Matuto tayong ituon saan ba dapat. Kasi nawawala tayo sa tamang perspektibo. Okay? Meron nga kasabihan your words can become you. Halimbawa, kung tayo'y marites, magiging marites talaga tayo. Ganun yan Your words can become you. You know, mga kapatid, we need to choose life-giving thoughts. You know, we need to choose ano yung mga life-giving thoughts. Diba? Sino ba yung i-encourage ko today? Sino ba yung ifa-follow up ko? Kaysa sa nagpo-focus ako sa sarili ko, teka, i-focus ko nga yung sarili ko. Paano matutulungan yung iba? Diba? Kapatid, kumusta ka? Na-miss lang kita. Ayun, appreciate ko si Nanay Romana nung nag-share siya nag-share siya ng funeral service ni Tita Manol. Sabi ni Nanay Romana, mag-share ako kasi nag-share yung asawa ko yung sharing ni Tita Manol nasa message nasa inbox pa rin ng kanyang cellphone. Ganun din si Tente, nag-share din siya. Si Nanay Romana nag-share din siya. Ang sabi niya, ito, pinapadalan ko ng scripture si Tita Manol. Gusto ko lang siyang i-encourage. Kahit na hindi nagre-reply. Pero yun, andun yung heart niya to encourage. Nakakatuwa, di ba? Life-giving thoughts. No? You're thinking of others instead of yourself. Paano ko ma-edify ang simbahan? Paano ma-edify ang kapatiran? Ang mga ka-seniors, paano ko sila ma-edify? Instead of yung iba, ang attitude ng heart is to destroy. Ako hindi, tutulungan ko, ma-encourage ko today ang isang kapatid natin. Amen? Point number 3, focus on God's thoughts. Paano ba mag-isip si God? Dapat doon tayo. Di ba? Sabi sa Ephesians 4:22, you were taught with regard to your former way of life. Di ba yung tinuruan na tayo, ano yung dati nating buhay? Di ba? To put off your old self, wala na dapat yung dating ating sarili na maramot, makasarili, mapaghiganti. Sabi dito, corrupted na yan Yung dati mong buhay. Sabi, to be made new in the attitude of your minds. Minds na naman. Ang God's thoughts sa point number 3, ang thoughts natin is the attitude of your minds. Bagong kaisipan na yung ating nasa puso. Yung ating old ways o yung so-called sinful nature, magagalitin ako. Sabi po, ang atin pong lumang buhay, ito mga kapatid, yung ating lumang buhay, hindi na ho yan maaalis sa ating pagkatao. Hindi na mabubura yan. Pero nilagay ni God yan sa buhay natin para maging reminder yan na naging victorious si God sa ating mga buhay. Yan ay patotoo na pag binalikan mo yan, ma-realize mo kung gaano nakalayo ang binago sa iyo ng ating Panginoon. Our former manner of life reminds us how deep is Christ's love for us. Amen.
We need to, yung new attitude in our minds, ibig sabihin niyan, we need to direct our thoughts to happiness, contentment, forgiveness, and acceptance. Marami kasi sa atin dito hanggang ngayon hindi pa rin matanggap yung nangyayari sa kanyang buhay. Kapatid, it's about time tanggapin na natin. Ganun talaga ang buhay. Nagkamali tayo minsan, nagkamali tayo lagi, nagkamali tayong madalas. Sometimes we need to learn to accept. Ganun talaga ang buhay. Walang perfect life. And start to focus on God's ways. And your brain will change course. And it will change every fiber of your being. Ang bawat hibla ng iyong pagkatao ay magbabago. Nagsisimula lahat yan sa pag-focus mo sa God's ways. Ganun po ang mangyayari sa atin. Amen? Ang mangyayari po pag nagbago ang ating pag-iisip, we will be more excited. Gumising araw-araw, be grateful, magiging mapagpasalamat at mas magiging meaningful ang ating pagpuri sa Panginoon even in all circumstances. Kahit pa may nangyari na hindi natin, sa tingin natin, hindi natin kagustuhan. Act and speak lovingly and give blessing to others. Lagi tayong magbigay ng pagpapala para sa ibang tao. At tayo, yung buhay natin ay magiging gift, magiging blessing para sa ibang tao. Mula sa I can't, ngayon, I can through Christ, mga kapatid. Amen ba tayo? Amen tayo lahat? Okay, last na to mga kapatid. Last na to ha. Last na to. Sa 1 Peter chapter 1:13, English Standard Version, therefore prepare your minds for action. Prepare your minds. Diba? Ihanda mo sarili mo, kapatid. Tayo nakikipaglaban sa kalaban. Be sober-minded. Set your hope fully in the grace of God that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Amen. Nagkakaintindihan po tayo mga kapatid. We need to prepare our minds. Isip mo, baka naman namamali na ang atin pong mga pag-iisip. Alright? Ito na talaga pinaka-last. Ayan. Pero ba talaga last? Ito na talaga. In 1 Corinthians chapter 2:16, for who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Mula ngayon mga kapatid, nasa kaisipan na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi nating isa sa puso ito. Ano ba pag si Christ ang nandito, pag si Jesus, anong desisyon niya? Malamang dapat, ganun din dapat ako mag-decide kung ano yung mind ni Christ. Diba? Yung instruction dapat naka-in sync, naka-in line. Ano ba ang gusto ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay? Alright? Ayun. Topic natin, change your thinking process. God has given us the ability, point number 2, gain control of what you think and focus on God's thoughts. Ayun. Alright? So mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana po natuto tayo ha. Alright? Sharing. Sige. So, teka. Tatanggalin ko yung recording. Ayan. Alright. I-end ko na. Paano? Ay, teka. Baka may mali ako. Basta may aking stop recording. Dito ako.